Heavy traffic din ang sumalubong sa mga biyahero sa Ninoy Aquino International Airport dahil yan sa itinatayong NAIA Expressway. Kaya naman mungkahi ng isang urban planner, tanggalin na lang ang hugis itlog na monumento sa may rotonda malapit sa airport. At live mula sa NAIA, may report si Bam Alegre. Bam? June, 50 million pesos yung tinatayang halaga nitong Circulo del Mundo, yung malaking monumento sa tapat ng Terminal 3. At ngayon dagsa yung mga nag-uuwian at may ginagawa pang kalsada at tila nakakadagdag pa raw itong rotonda sa traffic. Narito ang ulat. Horror story ng matinding traffic ang pinagdadaanan ng mga motorista sa bahaging ito ng Airport Road ngayong bisperas ng undas. Sumabay kasi sa uwian ang construction ng NAIA Expressway Phase 2. Karaniwang may deadlock sa rotonda ng Circulo del Mundo kung saan makikita ang isang monumentong malaitlog ang hugis. Ayon sa isang urban planner, may limit daw ang vehicular capacity ng isang rotonda. Kaya minumungkahi niyang ilipat ang monumento at tanggalin na ang roundabout o paikot na kalsada. Idiretso na yung connection ng kalye at lagyan ng junction para sa dalawang crossing. Pag-alis ng rotonda, pwedeng gawing dalawang parke, isa sa magkabila. Pero ang tanong, sino ang gagawa nito? Ang Department of Public Works and Highways ang nagtatayo ngayon ng NAIA Expressway. Pero ang lupa ng rotonda, Manila International Airport Authority o MIA ang may-ari. Tatansya ni Alcazar na aabutin mula 20 million pesos ang halaga ng paglilipat at landscaping kung private sector ang gagawa nito. Pero saan nga ba nanggaling ang monumentong ito? Resulta ito ng patimpalak ng MMDA noong panahon ni Chairman Bayani Fernando. Layag Islas ang pamagat ng konsepto ni na Architect Adrian Alfonso. Isang showcase ng angking ganda ng ating kapuluan. Sa totoo lang, isa ako sa mga nag-judge ng competition na yan nung previous administration. At ang prinisente sa amin, yung konsepto niya ay iba sa kinonstruct. Bukas araw ng mga patay, hindi lang sa Airport Road inaasahan ng traffic, kaya naglabas ng rerouting plan ang iba't ibang lungsod. Sa Parañaque, pangunahing maapektuhan ng Dr. A. Santos Avenue o dating Sukat Road. Narito kasi ang Manila Memorial Park at Loyola Memorial Park. Sa Marikina, may ilang kalsada ang one-way muna, ang A. Bonifacio Avenue at ang G. Puyat Street na northbound lang, pansamantala. Sa Makati, ilang kalsada ang isasara muna, lalo na ang Kalayaan Avenue. May ilang mga sementeryo kasi rito, kabilang na Manila South Cemetery. Dito naman sa NAIA Terminal 3, mahaba ang pila sa mga entrance gate at check-in counter mula pa madaling araw. Pagdating ng tanghali, maging kalsada papuntang Terminal 3, nagmistulang parking lot na. Ina-expect na namin itong buhol na traffic dito. Pero what do you think, sir? Grabe talaga, sir? It's getting worse. Grabe, sobra. Wagas ang traffic. Talaga naman. Pero niya magmula ron sa pagbaba namin ng Skyway. Grabe. Kanina pa kami dyan. Baka malate na kami sa airport. Mahigit 50,000 pasahero sa departure at arrival ang dumagsaraw ngayong araw. Ayon sa pamunuan ng NAIA Terminal 3, mas marami raw kaysa noong nakaraang taon. Ang ilan bitbit pa ang mga bulaklak para sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay at pinapayagan naman silang i-hand carry ito. Bukas lahat yung entrances gates natin, nagdagdag tayo ng security check, x-rays. Nakita pa rin natin. Pero very smooth yung flow ng pasahero kaninang maga. Tuloy-tuloy lang. Agaw eksena naman ng isang lalaking kusang ipinasipat sa mga pulis ang kanyang bagahe. May drugs daw kasi sa loob ng kanyang bag. Pero ang K9 unit ng PIDEA, tila wala namang naamoy nakakaiba rito. Nakakaduda nga po yung puti na ano. Ano ang pinag-iibahan? Yan. Sabo nga po. Nag-negative siya sa K9 sweeping ng mga K9 dogs natin. June, ngayong gabi hindi na mahaba ang pila dito sa mga entrance gates pero may mahabang pila pa rin sa mga check-in counters. Usually mga scheduled flights naman ito. Balik sa'yo, June. Bam, bago pa man nagkaroon ng konstruksyon o nagsimula yung konstruksyon ng NAIA Expressway, may mga naririnig na akong nagtatanong, para saan ba talaga yung monumento na yan? At ngayon, lalo na ngayon na talagang nagsisikip ang daloy ng trapiko, para saan ba talaga yan, Bam? Ano bang practical use niyan? Actually, practical use will have to see it sa perspective ng nakaraang administration sa MMDA. Nagpa-contest sila para magkaroon ng additional element o spice, itong open space dito sa rotonda. Yun nga lang, habang dumadami yung mga sasakyan, tumataas yung volume ng traffic, may certain limit lang yung rotonda, kaya may point na pag sobrang dami na nasasakyan, magkakabuhol-buhol na. So, parang it's space dedicated for a park sana. Pero ngayon, mahirap siyang ma-access ng mga tao, lalo na kung may traffic. Ang irony niyan, Bam, yan ay pakulo ng MMDA, na ang MMDA dapat ang nangagalaga ng daloy ng trapiko, ayusin ang daloy ng trapiko. So, paano ba yan? Anong talagang solusyon dyan?
Kung tinitingnan natin ngayon yung mga hamba ng ginagawang kalsada, mukhang tatamaan niya yung rotonda. Kaya mukhang either wala silang choice kundi talagang ilipat ito o talagang tataasan pa yung expressway. Sa ngayon, hindi pa rin malinaw kung sino talagang dapat in charge. Kasi yung MMDA yung nagme-maintain ng mismong monumento. Pero yung itong paglilipat, mukhang pagdedebatehan pa kung sino talagang dapat gumawa. Ang mga motorista talagang mapapakamot na lang ng ulo. Maraming salamat, Bam Alegre.